Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito at sa iyo po Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo na hango sa tunay kong karanasan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lorencia. 21 taong gulang lamang nang mangyari ang lahat ng ito. Naging mag-asawa kami ng aking nobyong si Roberto noong nakaraang taon lang. Ang aming kasal ay ginanap sa aming bakuran sa probinsya. Matapos ang aming kasal, naisipan naming magbakasyon sa beach house ng Tío Dario, tiyuhin ng aking asawa na nasa isang isla sa kanluran ng bansa. 4 na oras ang biyahe papunta roon mula sa amin. Excited ako noon dahil first time kong makakapunta sa beach at makakakita ng malawak na karagatan. Hindi rin kami madalas makapagbakasyon ni Roberto, kaya masaya ako sa regalong ito ni Tío Dario. Nang dumating kami sa terminal, sumakay agad kami ng bus papunta sa daungan. Mula roon, sumakay kami ng bangka patungong isla. Ang ganda ng tanawin habang naglalayag kami. Ang malawak na karagatan, ang mga alon at ang malilinaw na tubig. Ramdam na ramdam ko ang dumadamping sariwang hangin sa aking muka. Pagdating namin sa isla, sumakay kami ng tricycle papunta sa beach house. Medyo malayo ito sa bayan, kaya halos 1 oras din ang biyahe. Pagdating doon, namangha ako sa ganda ng bahay. Malaki ito at maganda ang disenyo. Ang pinakamaganda, kitang-kita ang dagat mula sa beranda. Pagpasok namin sa loob, napansin kong ang kagandahan ng loob ay kasing ganda ng panlabas. Kompleto ito sa mga kagamitan at napakalinis. Halatang inaalagaan ng mabuti ng may-ari ang lugar. Matapos mag-unpack ng aming mga gamit, lumabas muna kami ni Roberto sa beranda upang mamasyal. Ang ganda talaga ng tanawin doon, parang paraiso. Masayang-masaya kami habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Pero sa gitna ng aming ligaya, may naramdaman akong kakaiba. Parang may bumubulong sa aking tenga na hindi lahat dito ay kasing saya ng panlabas na anyo nito. Agad ko itong ipinagwalang bahala at itinuon ang atensyon sa aking asawa at sa magandang tanawin. Maya-maya ay nagluto na si Roberto ng hapunan namin. Habang hinihintay ko siyang matapos, lumabas muna ako ng bahay upang magpahangin. Bigla akong nakaramdam ng panginginig sa aking buong katawan. Tila may tumititig sa akin mula sa dilim. Kinabukasan ng umaga, naisipan kong maglakad-lakad sa tabing dagat. Gusto ko sanang isama si Roberto, ngunit tulog pa siya dahil puyat kagabi sa pagluluto ng hapunan namin. Habang naglalakad ako, may biglang lumapit sa akin na isang babae. Hindi ko siya kilala. Pero ngumiti siya at nakisabay sa paglalakad ko. Napansin kong nakatitig siya ng matagal sa aking tiyan. Bigla niya akong tinanong kung buntis daw ba ako. Gulat na gulat ako dahil paanong nalaman niya agad na may dinadala akong sanggol sa aking sinapupunan. Sinabi niya na marunong lang daw siyang makita ang mga palatandaan ng pagbubuntis. Nang makarating kami sa tapat ng bahay, bigla na lamang siyang nawala nang hindi nagpapaalam. Napailing na lamang ako at ipinagwalang bahala ang kanyang ugali. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko kung paano niya nalaman agad ang tungkol sa aking pagbubuntis. Pagpasok ko ng bahay, nagulat ako nang makitang nasa sala na pala si Roberto.
Nagtataka siya kung bakit namumutla at nanginginig ako. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa babaeng nakasalubong ko. Agad niya akong binigyan ng tubig at pinaupo. Tinanong niya ako kung kilala ko ba ang babae. Pero ang sabi ko ay hindi ko yun kilala. Maya-maya pa, bigla akong nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Napahawak ako sa aking sinapupunan at napayuko sa sakit. Mabuti na lamang at agad akong nilapitan ni Roberto at dinala sa kwarto. Habang hinihimas ang aking tiyan, doon ko sa kanya unang ipinahayag na buntis ako. Kita ko sa mukha niya ang pagkagulat. Ngunit maya-maya lamang ay ngumiti siya ng malawak at niyakap ako. Masaya siyang magiging ama na siya. Ngunit kasabay ng saya niya ang pag-aalala dahil buntis nga ako. Humiga na lamang ako at uminom ng bitamina at unti-unti akong nakatulog. Gabi na nang magising ulit ako. Panay ang yakap ko sa aking tiyan dahil kaba ang nararamdaman ko. May mali, may hindi tama. Ramdam ko sa aking kalooban na may panganib na nagbabadyang dumating. Naisip kong magpahangin saglit sa labas ng bahay. Habang nakatayo ako sa may balkonahe at ninanamnamang hangin na dumadampi sa aking muka, bigla akong nakakita ng isang maitim na anino sa sulok ng bakuran. Agad akong napasigaw sa gulat. Tinawag ko si Roberto upang ipakita rito ang anino. Ngunit nang lumingon ako, wala na ito. Pinapasok na ako ni Roberto sa loob ng kwarto at doon niya ibinalita ang tungkol sa mga aswang. Ayon sa kanya, maraming gumagala sa isla na mga halimaw na nagnanasa ng laman ng tao. Mga aswang daw sila na mahilig kumain ng mga buntis na babae. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung totoo ba ang lahat ng iyon. Ngunit sa nararamdaman ko, parang may katotohanan nga ang sinasabi niya. Lalo na't buntis nga ako at mas delikado ang kalagayan ko kung sakaling totoo ngang may mga ganitong nilalang sa isla. Dahil sa takot, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. At sa pagkagising ko kinabukasan, tila panaginip lamang ang lahat ng nangyari kagabi. Ngunit habang naglilinis ako ng bahay, muling bumalik ang pakiramdam ng panganib. Parang may kung anong pakiramdam ako sa aking tiyan at nagbabadyang kumuha ng sanggol sa aking sinapupunan. Pagkaalis ni Roberto upang bumili ng pagkain sa bayan, bigla ulit dumalaw ang babaeng dumalaw kahapon. May dala itong baunan at iniabot sa akin. Sabi niya, may laman daw iyong pagkain para sa akin. Naisip kong tanggapin na lang dahil baka nga naman nagkamali lang ako ng pagkakaintindi sa kanya. Mukha naman siyang mabait at walang masamang hangarin. Naisip ko ring sabihin ito kay Roberto para hindi siya magalit. Pagbukas ko ng baunan, nakita ko na isda at hipon ang nilalaman nito. Kaagad ko itong inilagay sa refrigerator. Pagdating ni Roberto, agad ko itong ikinuwento at ipinakita ang baunan. Galit na galit siya sa akin dahil hindi raw ako nakinig sa kanya. Kinuha niya ang baunan at kumuha ng kalamansi. Ipiniga niya ito sa ulam at unti-unting nagbago ang anyo nito. Nabigla ako dahil tao pala ang hipon at isda. Doon ko napagtantong tama si Roberto. Isang aswang nga ang babae at gusto niyang kainin ng sanggol sa aking sinapupunan. Niyakap ko si Roberto at humingi ng tawad sa kanya. Pinangako ko sa sarili ko noon na susundin ko na ang lahat ng sasabihin niya. Aalagaan at iingatan ko ang aming sanggol
laban sa kung sino mang gagawa ng masama. Kinagabihan, gising na gising ako dahil sa pakiramdam ng alinsangan. Basang-basa ang aking damit sa pawis kahit malamig ang hangin ng aircon. Nang magtungo ako sa banyo, narinig ko ang isang malakas na kalabog sa bubong. Mula sa banyo, tumakbo ako patungo sa kwarto upang gisingin si Roberto. Agad niyang kinuha ang kanyang palaso at lumabas upang hanapin kung ano ang pumalabog. Sa labas ng bahay, nakita ko ang mga namumulang mata at nakatingin kay Roberto. Isang malaking ibon ang kanyang nakita at pinapaalis. Niyakap niya ako nang makabalik sa loob. Tinanong niya ako kung naniniwala na ba ako sa kanya ngayon tungkol sa mga aswang. Hindi ako nakasagot pero sa loob-loob ko, oo, naniniwala na talaga ako. At handa na akong gawin ang lahat upang protektahan ang aming pamilya laban sa masasamang nilalang. Kinaumagahan, sinubukan kong kumalma sa pamamagitan ng paglilinis ng bahay at bakuran. Nagulat ako nang bigla na lamang may humawak ng mahigpit sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko ang babae. Ngumiti ito sa akin ngunit sa likod ng ngiti na yon, ramdam ko ang masamang hangarin nito. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at sinarado ang pinto. Naririnig ko ang pagkaluskos nito sa labas na para bang gusto akong pasukin. Nanginginig ako sa takot habang yakap-yakap ang aking tiyan. "Roberto, nandito na naman ang babae!" Sigaw ko habang mangiyak-ngiyak. Nang dumating si Roberto, agad niyang inilabas ang kanyang palaso at hinanap ang babae. Nakita niya itong nakatayo sa gilid ng bahay na nakatingin sa amin ng nakakatakot. Dali-daling pumasok ako sa loob ng bahay at kinuha ang lahat ng pwedeng magamit laban sa aswang. Buto ng luya, bawang at asin ang aking daladala. Lumabas ako at nakitang pinapalo na ni Roberto ng buntot ng pagi ang babae. Nang makalapit na ako, agad kong sinabuyan ng asin ito sa katawan niya. Sumigaw ito ng napakalakas na parang humihiyaw sa sobrang sakit na nararamdaman. Ngunit patuloy pa rin ang palo sa kanya ni Roberto gamit ang buntot ng pagi. Bigla namang dumating ang tiyuhin ni Roberto na si Tio Dario. May dala itong matulis na kutsilyo na gawa sa tanso. Kaagad niyang sinaksak sa puso ang aswang. Lalong napakalakas ang hiyaw nito at unti-unting natunaw ang katawan hanggang sa tuluyang naging abo. Pagpasok namin sa loob ng bahay, doon ko lang nalaman na tinawagan pala ni Roberto si Tio Dario nang marinig ang tungkol sa aswang. Agad dumating ang aking tiyuhin nang malaman ang panganib na kinakaharap ko bilang isang buntis. Niyakap ko si Tio Dario at hindi makapaniwala sa ginawa niya para iligtas kami. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung anong kapahamakan sana ang magaganap. Lubos ang pasasalamat ko sa kanya. Kinabukasan, agad kaming umuwi ni Roberto. Kaagad din akong nagpa-check up sa doktor at buti na lamang ligtas ang aming sanggol. Ngunit habang buhay ko nang tatatak sa aking isipan at puso ang nangyaring ito. Mula noon, hindi ko na kinailangang magtanong kung totoo ang mga kwento tungkol sa masasamang nilalang. Alam ko ng tunay sila at handa silang manakit ng mga inosente kagaya ko. Nagpasalamat ako kay Roberto dahil pinoprotektahan niya kami ng aming anak at si Tio Dario na hindi ng dalawang isip na iligtas kami. Napag-alaman kong
ipinagbili na niya ang bahay sa isla upang maiwasan na maulit ang ganitong insidente. Ngayon ay mas maingat na kami ni Roberto. Alam namin ang mga dapat gawin upang maalis ang anumang masamang elemento o aswang. Higit sa lahat, nagkakaisa kaming mag-asawa sa pagmamahal at pangangalaga sa aming pamilya. Matapos ang nangyari, hindi na kami bumalik pa sa isla. Ipinagbili na ni Tio Dario ang kanyang beach house doon dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng ganitong insidente. Magmula noon, talagang itinuon ko ang aking pansin sa aking kalusugan at sa pag-aalaga ng sanggol sa aking sinapupunan. Sinunod ko ang lahat ng payo ni Doc tungkol sa tamang pagkain at ehersisyo, pati na rin ang pag-inom ng bitamina at pagpapahinga ng sapat. Si Roberto naman, sobrang alaga sa akin. Lagi niya akong sinusuyo at binibigyan ng mga pagkaing makabubuti sa aming magiging anak. Tuwing gabi, kinakausap niya ito habang hinahaplos ang aking tiyan. Masayang masaya siyang magiging ama na siya. Nang dumating ang takdang araw, isinilang ko ang aming sanggol na isang napakagandang babae. Pinangalanan namin siyang Erica. Nung una pa lang na makita ko ang kanyang muka, pakiramdam ko napalitan ng saya at pag-asa ang lahat ng takot at pangamba sa naranasan ko noon sa isla. Habang pinagmamasdan ko si Roberto na nag-aalaga kay Erica, lubos ang pasasalamat ko sa Panginoon. Salamat sa kanya at binigyan niya kami ng isang magandang anak at pinangalagaan niya kami sa gitna ng lahat ng pagsubok. Ngayon ay masaya kaming namumuhay bilang isang pamilya. Lagi kong ikinukwento kay Erica ang kabutihan ng kanyang ama at ang pagmamahal ng kanyang lolo Dario. Gusto kong itanim sa kanya ang pagiging mabuting tao at mananampalataya. Minsan na pag-uusapan pa rin namin ni Roberto ang nangyari noon. Pero sa halip na takot, nagpapasalamat na kami sa experience na iyon. Dahil doon, lalo naming minahalang bawat isa at ang munting sanggol na ipinagkaloob sa amin. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Maraming salamat po and God bless. Magandang umaga at mapagpalang araw po, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Corazon. 57 taong gulang at isang mangangalakal ng sariwang isda sa palengke ng aming bayan sa lalawigan ng Laguna. Isang payak na bahay kubo lamang ang aking tirahan sa may labasan ng aming baryo na katabi ng ilog. Hinahangaan ako ng aking mga kapitbahay dahil sa aking kasipagan at pagsisikap sa araw-araw. Taon-taon bago sumikat ang araw ay nakaunat na ang aking katawan patungong daungan kung saan dadatnan ng malalaking jeep ang mga fresh na huling isda mula sa dagat. Doon ako bumibili ng aking mga paninda sa murang halaga at kaagad na isasakay sa tricycle papuntang palengke. Sa palengke, nakalaan na ang aking tindahan sa may gitna. 2 o 3 lamesa ang aking itatayo, tsaka ko ikakarga ang aking mga panindang isda. Maaasahan ng aking mga suking mamimili na buong araw ay nariyan ang sariwa at mababangong galunggong, dilis, matambaka, tulingan at kung ano pang sariwang huli sa dagat. 3 sa 4 na taon, bihirang nabubulok ang aking paninda. Sa awa ng Diyos, madalas na mas mabilis pa sa inaasahan ko na maubos ang mga iyon. Sa katunayan, iisa lang ang katunggali ko sa pagbebenta ng sariwang isda. Ang babaeng kapitbahay naming si Aling Delia. Minsan ay bumibili rin kami sa parehong daungan. Subalit dahil magkaibigan naman kami, madalas kaming nagbibigayan ng abiso kung papaano at sa anong oras kami mamimili ng paninda. Para na rin hindi mag-agawan
at mas mapaunlad ang aming negosyo. Isang Biyernes ng umaga, gaya ng dati ay maaga akong nasa aking tindahan. Humigit kumulang 30 kilong dilis at mga 20 piraso ng matambaka at tulingan na malalaki ang nakalatag sa aking unang lamesa. Wala pa rin ang aking suki ngunit alam kong darating din sila mamaya. Nangangarap akong maubos lahat ng aking paninda sa loob ng isang araw. Nakaangkla sa isipan ko ang pangarap na makaipon ng sapat para sa tuition ng aking anak sa kolehiyo na si Rita. Sa oras ding iyon ay dumating si Aling Delia. Kumaway siya sa akin at may masayang muka. Humingi siya ng paumanhin sa akin at hindi niya ako naabisuhan. Ngunit pilit pa rin niyang sinubukang makabili ng paninda. Subalit hindi niya kabisado ang mga trip ng mga tao kaya hindi rin siya umubra. Karamihan sa kanyang nabili ay pinalugi niya lang. Sa kabila ng kapighatiang nararanasan ni Aling Delia, patuloy pa rin ang agos ng aking mga mamimili. Halos maubos ko na ang paninda nang biglang may huminto sa tabi ng aking tindahan. Tila hindi ko pa nakikita ang matandang lalaking iyon kahit kailan. Mukhang bagong salta siya sa aming palengke. May bitbit siyang isang malaking supot na puno ng isda. Sa gulat ko'y puro malalaking galunggong iyon. Halos kasing laki ng aking bisig at binti. Ngunit ang pinakamatindi, nakaramdam ako ng panglalata sa presyo ng kanyang mga paninda. Sa halagang nagkakahalaga lamang ng 5 piso, kaya na niyang ipagbili ang isang peraso ng kanyang galunggong. Samantalang ako, kahit na pinakamura sa buong palengke, hindi ko maibababa sa 5 piso ang aking presyo. Sa sandaling yon, ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Nakita kong dumagsa ang aking mga dating suki sa tindahan ng matanda. Sunod-sunod silang bumili ng kanyang mga paninda. Hindi ko maiwasang mamangha. Paano nga ba niya nagagawa ang ganoong kamura? Saan niya nakukuha ang mga malalaking isdang yon? Napatingin ako sa sarili kong kalagayan. Halos buo pa rin ang aking paninda. Mukhang mauubusan na naman ako ng suki sa araw na yon. Sa murang halaga ng kanyang galunggong, siguradong mas pipiliin ng karamihan sa aking dating mga suki na doon na lamang mamili. Paano ko nga ba makakaya ang laban? Paano ko mapapantayan ang presyong yon? O lalong mahalaga, paano ko mapoprotektahan ang aking mga parokyano sa panganib na maaaring maidulot ng mga panindang iyon? Habang lumilipas ang mga oras, lalo pang lumalaki ang agwat ng aming paninda. Nang mag-iikalawa ng hapon, halos lahat ng kanyang bitbit ay naubos na. Samantalang ako, bahagya pa lang ang nabawas sa aking paninda. Tiyak na hindi ko makakayanang maubos ang lahat ng iyon sa maghapon. Naisip kong iuwi na lang ang natitira kaysa magpatuloy pa sa walang kwenta kong pagtitinda. Sa aking pag-uwi, magagamit ko na lang ang natitirang isda bilang ulam. Pwede ring ibenta sa mga kapitbahay kahit papaano may kikitain pa rin ako kaysa tuluyang masayang. Sa loob-loob ko'y pinagdarasal ko ang kalagayan ng matandang lalaki. Sana naman ay hindi siya mapahamak sa mga paninda niyang yon. Sana ay hindi niya pinagkakakitaan ang kapakanan ng ibang tao. Naisip ko ring baka may nalalaman siyang paraan upang makakuha siya ng mga malalaking isda nang napakababa lamang ang halaga. Baka may mahika siyang alam o kaya'y may espesyal na panghuli siya. O di kaya baka siya mismo ang pumapatay sa mga isdang iyon. Baka may ibang anyo siya na hindi namin nalalaman. Nag-iwan na lang ako ng ilang piraso sa aking lamesa bilang senyales
na nananatili pa akong nagtitinda. Bahagya na lamang ang pag-asa ko na may bibili pa sa paninda kong iyon. Pagod na pagod akong naghintay ng ilang oras. Ngunit wala nang dumating pang suki. Ipinagbuntong hininga ko na lamang ang buong pangyayari. Tiyak na mas magiging mahirap pa ang pang-araw-araw kong buhay simula sa ginawang iyon ng matanda. Naisip kong baka kailangan kong humanap ng bagong hanap buhay na hindi naaasa pa sa palengke. Nang gabing yon, hindi ako agad nakatulog. Hindi maalis sa isipan ko ang ginawa ng misteryosong matanda. Lalo na ang napakababang presyo ng mga panindang isda niya. Meron akong kakaibang kutob na meron siyang ginagawang hindi maganda o kababalaghan. Maya-maya pa, biglang may narinig akong ugong sa labas ng aming bahay. Parang may malalaking ibon na paulit-ulit na lumilipad sa aming bubungan. Paminsan-minsan, naririnig ko ring bumubukas ang aming bintana. May nilalang na gustong pumasok. Dali-dali kong ginising si Rita, ang aking anak. Sabi ko sa kanya, maganda siya ng patalim at magtago sa ilalim ng kama. Habang ako naman, dahan-dahan kong binuksan ng ilaw at hinanap ang aming pangontra sa masamang elemento o aswang, ang sako ng asin. Bagong bili lang namin iyon, kaya puno pa ng asin. Agad kong binuhat papunta sa pintuan kasabay ng isang malaking kutsilyo. Handang-handa akong harapin ang anumang nilalang na gustong pumasok sa aming tahanan. Saktong pagkabukas ko ng pinto, isang malaking anino ang dumapo sa bakuran namin. Mabilis kong sinabuyan ng asin at saktong tumama ito sa nilalang. Sa pagkakataong yun, ay naaninag ko ang anyo nito. Isang matandang lalaking maitim ang mga mata at mapupula ang mga ngipin. Siya ang lalaking nagbebenta ng mga isda sa palengke. Ngunit bakit siya narito? Nang maramdaman ng lalaki ang asin, napaungol siya ng malakas. Para bang nasusunog ang kanyang balat. Mabilis siyang umalis sa bakuran at tumakbo papalayo. Ngunit hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Sinundan ko siya na may dalang asin at patuloy kong isinasaboy sa kanya. "Huwag ka nang babalik dito!" Sigaw ko. "Kung gagawa ka pa ng masama, papatayin talaga kita. Alam ko na ang tunay mong anyo." Dahil sa mga salitang yon, tila natakot ang nilalang. Lalong bumilis ang takbo nito at hindi na muling lumingon. Nang mawala na siya sa paningin ko, bumalik na ako sa loob ng bahay kasama si Rita. Pinag-usapan namin ang nangyari. Tila sigurado na kaming pareho. Ang misteryosong matanda ay isang masamang nilalang. Marahil ay isang aswang o sigbin. At ito marahil ang dahilan kung bakit napakalaki ng mga isda niya at napakababa ng kanyang presyo. Pinagkakakitaan niya ang mga taong walang malay. Ngunit ngayong nalantad na siya, hindi na niya magagawa pang lokohin pa ang sinuman. Malamang ay aalis na siya sa aming palengke at hahanap na ng bagong mapagkakakitaan. Maya-maya pa ay tahimik na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, tama nga ang aming hinala. Hindi na muling bumalik pa ang misteryosong matanda. Bumalik din ang dating sigla ng palengke at kami ni Aling Delia ay muling nagkaroon ng maraming suki gaya ng dati. Napagpasyahan kong ibahagi ang kwento ukol sa matanda sa iba pang tindera upang maging mapagmatsyag sila sakaling may mga katulad na elemento na susubok pang manlinlang sa hinaharap. Ang lahat ng ito ay dapat lamang gawin alang-alang sa kabutihan ng nakararami.
Sa kabila ng paniniwalang ligtas na kami mula sa masamang elemento at aswang, hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam ko ng pangamba. Parang may mali. Parang hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, muli kaming ginulat ng ingay sa labas ng aming bahay. Mga kalabog na animoy mga yapak ng malaking hayop. At kasabay nun, ang pamilyar na ugong sa aming bubong. Napagdesisyonan kong harapin na ang nilalang sa labas. Tinawag kong muli si Rita at sinabing maghanda na ng patalim. Samantalang ako, muli kong dinampot ang sako ng asin. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong muli ang nangangalit na nakatayo sa gitna ng bakuran ang malaking anino. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot. Alam kong ito ang oras upang tapusin na ang lahat. Muli akong dumakot ng asin at buong tapang na inihagis sa nilalang. At gaya ng dati, nauulol ito sa haplos ng mga butil ng asin at mabilis na tumakas sa gilid ng bahay. Ngunit hindi ko hinayaang makaalis siya. Sinundan ko siya kasabay ng sunod-sunod na paghagis ng asin. "Huwag ka nang babalik dito, halimaw ka! O papatayin na kita ngayon." Tila epektibo naman ang aking mga banta. Sa pangalawang pagkakataon, nakita kong tumakbo ng mabilis palayo ang nilalang sa madilim na bahagi. Unti-unting naglaho ito sa dilim hanggang tuluyan nang mawala sa paningin ko. Kinabukasan, ibinalita ko ang nangyari sa aking mga kapitbahay at kaibigan. Sabi nila, marahil ay tuluyan ng natakot ang masamang nilalang na yon. Maaaring hindi na talaga bumalik pa. Ngunit patuloy pa rin akong nag-iingat. Hindi ko alam kung magagawa ko pang haraping muli ang nilalang kapag muling bumalik iyon. Ngunit sa ngayon ay masaya akong makitang tahimik at payapang muli ang paligid. Unti-unti ay bumabalik ang dating kasaganaan ng aming buhay sa palengke. Malaking aral ang naidulot sa akin ng karanasang ito. Sa mga susunod na panahon, magiging mas mapanuri at mapagmatsyag na ako sa mga bagay-bagay. Mas matututong maging maingat laban sa anumang panganib o panlilinlang mula sa hindi ka nais-nais na nilalang. Matapos ang maraming taon, nakapagtapos na rin sa kolehiyo ang aking bunso na si Rita. Siya ngayon ay isang ganap na guro sa paaralan. Ngunit higit sa lahat, labis ang aking pasasalamat dahil sa wakas ay nakalaya na rin ako sa aking dating pamumuhay. Hindi na kailangan pang bumalik sa palengke at magbenta ng isda araw-araw. Ito ang pangako sa akin ni Rita. Naaalagaan niya ako hanggang tumanda ako. Kaya ngayon, napakaluwag ng aking mga araw. Nasisiyahan ako sa pagluluto ng aming mga pagkain at pag-aalaga ng maliit naming hardin. Madalas akong may panauhin mula sa aking mga dating kapitbahay at kaibigan sa palengke. Naikukwento ko sa kanila ang tungkol sa aking mga nagdaang karanasan. Minsan, naiisip ko ang misteryosong matanda na nagbebenta ng mga isda noon. Hindi ko alam kung nabuhay pa siya o kung saan na siya ngayon. Ngunit sana ay nakapagbago na siya at tumigil na sa kanyang mga masamang gawain. Naisip ko ring sana ay nakakita na rin ng liwanag ang kanyang kaluluwa. Sana ay napatawad na siya sa kanyang nagawa at natutunang mabuhay ng marangal. Nasaan man siya ngayon, naniniwala akong may magandang loob pa rin siyang natitira. Marahil ay nais niya lamang na mabuhay ng desente at makatulong sa kanyang pamilya. Ngayon na lamang nasasabi ko ito. Sana ay mapatawad ko rin siya sa lahat ng pinsalang idinulot niya sa akin.
Alam kong iba-iba na marahil ang aming mga buhay at marami nang naganap na pagbabago. Nakikita ko ang liwanag sa kanyang pagkatao, gaya ng liwanag na nakikita ko rin sa bawat isa. Lahat tayo ay nagkakamali at karapat-dapat naman sa ikalawang pagkakataon. Kahit na anong uri ng dilim ang sumubok sa ating mga buhay, manatiling bukas ang ating mga puso. Laging may darating na liwanag at laging may pag-asa para sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Edward. Isang masugid na tagapakinig at taga-subaybay sa mga kwentong kakaiba at misteryoso dito sa inyong programa. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong ikinuwento sa akin ng aking papa at aking tiyuhin. Ang tungkol sa kanyang misteryosong biyenan. Ang kwentong ito ay naganap noong dekada 1970 sa isang maliit na nayon sa probinsya ng Samar. Noon pong mga panahong iyon, nakatira kami ng aking pamilya sa isang baryo na malapit sa dagat. Karamihan sa mga kabahayan doon ay yari sa kahoy at nipa. Bukod sa pangingisda, pangunahing ikinabubuhay ng mga tao roon ang pagsasaka ng palay at pagtatanim ng iba't ibang gulay. Isang mainit na hapon, dumalaw sa aming tahanan ng tiyuhin kong si Pipoy. Siya ang panganay na anak ng kapatid na lalaki ng aking lolo. Bagamat hindi sila magkadugo, napalapit sila ng aking ama dahil madalas na nananatili sa amin si Tito Pipoy tuwing wala siya sa kanila. Sa tuwing uuwi si Tito Pipoy mula sa pagtatrabaho bilang construction worker sa Maynila, lagi siyang dumadaan at tumitigil muna sa bahay namin bago umuwi sa kanila. Doon madalas na mag-inuman at magkwentuhan sila ng aking papa. Dahil sa pagkakataong ito, napagkwentuhan nila ang tungkol sa biyenan ni Tito na si Soledad. Ayon kay Tito, si Soledad ay isang napakagandang dalaga nung kabataan niya. May mapuputing kutis at buhok na kasing itim ng gabi. Ngunit hindi lamang ganda ng babae ang naging malaking usapan. May misteryo kasing bumabalot sa ina ni Soledad na nagngangalang Teresa. Ayon kay Tio Pipoy, noong taong 1976, nagsimula ng manligaw ang aking lolo kay Lola Soledad. Noong una, walang anumang kakaibang nangyari sa panliligaw na ito. Tila normal lang ito tulad ng karaniwang ligawan noon. Naglilingkod ang lalaki sa pamilya ng babae bilang bahagi ng panliligaw. Gumagawa ito ng mga gawaing bahay at umaasikaso sa mga pangangailangan ng mag-anak. Ngunit isang araw, nang dumalaw si Lolo sa bahay nila Soledad upang maghatid ng isda, nakasalubong niya sa daan papalabas ng bahay ang ina ni Soledad na si Aling Teresa. Bagamat hindi pa sila nagkakakilala, agad na napansin ni Lolo ang kakaibang aura ng babae. Ayon kay Lolo, mukha itong matandang babae sa panlabas na anyo. Pero kung titingnan mo ng mabuti, waring hindi tumatanda ang kutis nito. Bukod dito, may mga nakasabit na rosaryo sa leeg nito na animoy isang debotong Katoliko. Ngunit sa kabila nito, nanatiling nakabibinging pakiramdamang presensya nito. Pagkalipas ng ilang sandali, walang paalam na umalis si Aling Teresa. Ngunit habang papalayo ito,
Narinig ni Lolo na bubulong-bulong ito at tila may hindi magandang reaksyon sa nalaman nitong panliligaw ng binata sa anak nito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, unti-unti nang nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Una rito, ang pagkakakita ni Lolo ng isang malaking ibon na nakaupo sa isang puno sa gilid ng daan. Sa hindi malamang dahilan, nakatayo roon ng payapa ang nasabing ibon na tila ba walang takot o pangamba sa presensya ng tao. Ngunit nang lumingon si Lolo sandali at bumalik ang tingin dito, bigla na lamang itong nawala na animoy naglaho sa ere. Walang anumang tunog ng paglipad o anumang indikasyon na umalis ito sa pwesto niya. Misteryoso at kakaiba. Sa mga sumunod na araw, lagi nang may pakiramdam si Lolo na mayroong bumubuntot o sumusunod sa kanya tuwing naglalakad siya pauwi galing sa panliligaw. Kahit lumingon siya, wala namang kahit ano sa likod niya. Ngunit ramdam niya ang presensya ng isang nilalang na animoy minamatyaga ng bawat galaw niya. Isang gabi, muli itong naramdaman ni Lolo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya ang nakaramdam nito. Pati ang kanyang mga kapitbahay ay nagising dahil sa ingay ng mga aso na tila ba ginugulo ng presensya ng isang estranghero. Nang tingnan ng mga kapitbahay kung ano ang dahilan ng pag-iingay ng mga alagang aso, nakita nila na may isang makapal na anino na pilit na pumapasok sa bintana ng kusina nila Lolo. Nakasuksok ang ulo nito sa butas ng bintana habang nakakapit ang kamay at paa sa pader. Sa gulat ng mga kapitbahay, agad nilang binato ang nilalang upang palayasin ito. Ngunit sa kanilang pagtataka, hindi ito gumalaw sa kabila ng mga batong tumama rito. Nanatiling nakasuksok ang ulo nito sa bintana. Nang muling tingnan ni Lolo ang nilalang, nakita niya na hugis baboy ramo ito. May mahabang nguso at matatalim na ngipin. Ngunit ang pinakamatindi, napakalaki ng ulo nito kumpara sa katawan. Sa kabila nito, kasya pa rin ito sa butas ng bintana nila. Nang makuha ni Lolo ang kanyang itak, mabilis na umalis ang nilalang. Tumakbo ito palayo ng mabilis na tila ba para itong malaking kuneho sa laki ng mga talon nito. Mula noon ay laging may nararamdaman si Lolo na may pumapanhik sa bubungan tuwing gabi. At lagi siyang nagigising sa ingay ng mga palaka na hindi naman talaga dapat maririnig dahil wala namang sementadong kalsada sa baryo nila. Misteryoso at nakakabinging mga pangyayari. Dahil sa sunod-sunod na misteryosong pangyayari na iyon, naisipan ni Lolong humingi ng payo mula sa isang kumpare na manggagamot. Ayon sa manggagamot, may isang aswang na palaging sumusunod at umaaligid kay Lolo. Ito ang dahilan ng mga kakaibang bagay na nararanasan niya gabi-gabi. Bagamat hindi matukoy ng manggagamot kung sino o ano ang nasabing aswang, sinabi nito kay Lolo na magdala ng mga pantaboy tulad ng langis at asin sa tuwing mararamdamang muli ni Lolo na may sumusunod sa kanya. Dapat niyang iwisik o ihampas ang mga ito upang mapaalis ang nilalang. Isang gabi, muli itong nangyari. Habang naglalakad si Lolo pauwi, malakas ang kutob niyang may bumubuntot sa kanya. Agad niyang hinawakan ng dalang langis at hinintay ang tamang pagkakataon. Nang maramdaman niyang nasa likod na niya ang presensya nito, mabilis siyang lumingon at saka iwinisik ang langis. Sa pangyayaring iyon, hindi makapaniwala si Lolo nang makitang walang iba
kundi si Aling Teresa, ang ina ni Lola Soledad, ang kanyang kaharap. Nakatayo ito at nanginginig habang pinupunasan ng damit ang braso nito. Mukha itong galit na takot samantalang nakatingin kay Lolo. Sa gulat ay nasambit ni Lolo ang pangalan nito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang itong tumakbo palayo. Dito na pag-alaman ni Lolo na ang misteryosong nilalang pala ay walang iba kundi ang magiging sariling biyenan niya, si Aling Teresa, ang aswang na lagi niyang nararamdaman. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang takot ni Lolo para sa kanyang pamilya. Hindi pa rin niya lubos maisip kung bakit siya ang target ng biyenan. Ano kayang masasabi ni Lola Soledad kapag nalaman niya ang totoo? Pinag-isipan ni Lolong mabuti kung dapat bang sabihin kay Lola Soledad ang tungkol sa kanyang ina. Ngunit isang araw, naisipan niya itong kausapin ng harapan habang naroroon ang ama ni Soledad. Nang malaman ng tatay ni Soledad ang tungkol kay Aling Teresa, agad itong nag-alburuto at sa unang pagkakataon, akala ni Lolo'y galit ito sa kanya dahil baka akala'y sinisiraan lang niya ang biyenan. Ngunit sa halip, inaya siya nitong uminom at doon ipinaliwanag ang buong katotohanan. Ayon sa tatay ni Soledad, nung unay hindi nila alam na mag-asawa na aswang pala ang nanay ni Teresa. Ito ang dahilan kung bakit lagi itong may sakit at umiiwas sa mga pagtitipon. Ngunit nang mamatay ang lola ni Soledad, bigla na lamang nagbago si Teresa. Minsan, nasaksihan ng tatay ni Soledad na umaakyat ito sa ikalawang palapag ng bahay nila na nakasuksukang ulo sa bintana habang nakakapit ang kamay at paa sa pader, gaya ng nakita noon ni Lolo. Nang magising siya, bumalik sa anyong tao si Teresa. Ngunit mula noon, madalas na silang mag-away dahil ayaw niyang umalis ang asawa para bisitahin ang mga anak. Pinapalibutan na rin niya ng asin ng bakod upang hindi itong makapasok muli. Dito rin natuklasan ng tatay ni Soledad na kahit wala siya, nagpaparamdam pa rin si Teresa sa mga anak. Maaaring ito ang dahilan kung bakit wala ng ibang nanliligaw kay Soledad maliban kay Lolo. Marahil ay tinatakot ni Teresa ang mga dating manliligaw. Ngayon ay malinaw na kay Lolo kung bakit siya ang target nito. Paano niya mapoprotektahan ang magiging pamilya niya kung sakali? Sa kabila ng panganib, minahal pa rin ni Lolo si Lola Soledad at itinuloy ang pagpapakasal. Pero hindi niya hahayaang madamay ang pamilya sa sumpa ng aswang ng kanyang biyenan. Ang una niyang ginawa ay ang maglagay ng mga bagay na makapagpapalayo sa mga masasamang elemento gaya ng mga aswang. Tinaniman niya ng mga bawang at sibuyas ang paligid ng bakuran nila. Naglagay din siya ng 3 buntot ng pagi sa bahay bilang pantaboy. Madalas noon nagigising sila Lola dahil sa ingay ng mga hayop sa labas. May maririnig silang kalabugan sa bubong o huni ng mga palaka kahit walang ulan. Upang maprotektahan ang kanilang anak, iniwang mag-isa sa isang silid si Tio Pipoy habang sila naman ni Lola Soledad ay nasa kabilang kwarto. Ginawa ito ni Lolo upang hindi maramdaman ng anak ang anumang masamang presensya sa gabi. Sa kasamaang palad, patuloy pa rin ang pakikipag-usap ni Lola Soledad sa kanyang ina. Madalas itong lumalabas ng bahay kahit pa hindi sang-ayon si Lolo. Dahil dito, madalas silang magkatampuhan na mag-asawa. Ngunit sa huli, pamilya pa rin ang pinakamahalaga kay Lolo. Ginawa niya ang lahat, maprotektahan lamang sila sa kapahamakan.
Nanaig ang pagmamahal niya para kay Lola at Tiyo Pipoy kahit pa may banta ng panganib. Nang mabuo ang pamilya nila Lolo at Lola, unti-unti na ring naging komportable si Lolo sa bagong buhay. Bagamat lagi pa ring may pangamba sa kanyang puso, unti-unti na niyang natutunang harapin ang mga pagsubok bilang isang asawa at ama. Sa tuwing gabi, palaging handa ang langis ni Lolo bilang pantaboy sakaling may maramdaman siyang kakaiba sa paligid. Ngunit sa paglipas ng panahon, bihira na lang itong mangyari. Mukhang umurong na ang anumang banta ng panganib sa kanilang tahanan. Sa umaga, maaga silang gumigising ni Lola upang alagaan si Tiyo Pipoy. Magkasabay silang naghahanda ng almusal bago pumasok ang anak sa eskwelahan. Pagkatapos nito ay tsaka lamang aalis si Lolo patungong bukid para magtrabaho. Sa gabi ay sabay-sabay silang naghahapunan at nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanila sa maghapon. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ni Lolo, wala nang ibang mahalaga pa maliban sa oras na kasama ang pamilya. Unti-unti na niyang nalimutan ang takot na nadarama dati. Ngunit hindi pa rin niya maialis sa isip ang biyenan. Paano kung isang araw, pagdilim ng gabi, muling bumalik ito? Lagi itong ipinagdarasal ni Lolo na sana'y tuluyan ng maalis ang anumang sumpa sa pamilya. Ngunit anuman ang mangyari, desidido si Lolo na gawin ang lahat makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang asawa at anak. Haharapin niya ang anumang pagsubok dahil sabi nga nila, ang tunay na pag-ibig ay laging handang magtiis at magsakripisyo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang normal na pamumuhay nila Lolo at Lola at Tiyo Pipoy. Nang tumungtong sa 12 taong gulang si Tiyo Pipoy, minabuti nilang lumipat na sa sentro ng bayan upang doon magpatuloy sa pag-aaral. Bagamat malungkot na iwan ang nayon, masaya sila sa bagong simula at mas ligtas na buhay sa syudad. Doon nakilala ni Tiyo Pipoy ang babae niyang pinakasalan at kalaunay nabiyayaan ng sariling pamilya. Kahit na lumaki siya ng walang ina, hindi naging hadlang iyon upang maging mabuting asawa at ama siya. Marahil ito ang pinakamagandang handog sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, hindi makakalimutan ni Tiyo Pipoy ang mga aral na natutunan niya nung kabataan. Ang pagiging matatag sa harap ng kahirapan at laging magtiwala sa Panginoon. Tuwing napag-uusapan nila ng mga kamag-anak ang mga pangyayari noon, hindi mapigilan ni Tiyo Pipoy na magpasalamat dahil sa kabila ng lahat may mga biyayang dumating sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Minsan habang nag-iisa, napapaisip si Tiyo Pipoy kung nasaan na kaya ngayon sina Lola Soledad at Aling Teresa. Ngunit agad din niyang binaon sa limot ang mga alaala. Ang mahalaga, ligtas na silang nakalaya sa anumang sumpa noon pang kabataan. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagmamahala ng pamilya at pananalig sa Panginoon. Ito ang nagpapalakas at nagbibigay liwanag sa kahit anong kadiliman ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Marami pong salamat sa pagbasa nito. Ako po si Edward, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.